senador humaharang sa law enforcement agency at warrant of arrest, court order. Tama ba yun? Ang sagot po dyan, mali. Hindi po trabaho ng senador harangan ang court order. Hindi rin trabaho ng senador proteksyonan kahit kasamahan ang may warrant of arrest kung yan ang kanilang ginagawa. Aking pong sariling paniniwala at observation na. Okay? Ngayon, kung ang dating ay kampihan dahil kaalyado, dahil sa politika, lalong mali na basihan para pigilan ang warrant of arrest. In other words, sa kahit anong anggulo, ang warrant of arrest hindi pwedeng pigilan ng kahit sino. Maliwanag yan. Kaya tama lang ang sinabi ng Ombudsman. Maraming dapat imbestigahan, pati ang Senado, pati ang Senate President, hindi lang ang si General Aplasca at yung mismong mga security ng Senado o mas kilalang USAA. Biglang nakilala yung USAA, akala natin kung ano yung USAA, Office of Sergeant at Arms. Marami po yan. Mga aktibong pulis, military yan at saka retirado di ba? Yan po yan nandyan. Okay? Sa isang banda, kahit napakasama ng dating at imahe ng nangyaring kaguluhan at drama sa Senado, sa tingin ko po ito ay isa ring naging paraan para lalong makaintindi at malaman ng taong bayan sino ba ang may kapangyarihan, ano ang limitasyon ng mga kinaukulan. Yun po yun, kung ating susuriin at aralin. Pero kung magkakampihan din ang mga observation at pananaw ng mga tao, ay di lalong magugulo. Ako wala akong kinakampihan dito, maliban doon sa court order, kasi yun ay under the law. Huwag po natin kalimutan at muli kong ipapalaala. Kaya merong ICC warrant of arrest kasi merong inireklamo ang mga Pilipino laban sa mga Pilipino ring lumabag sa karapatang pantao, crime against humanity. Hindi ibang bansa ang complainant sa ICC, hindi Philippine government. Mga Pilipinong naging biktima ng karahasan. May karapatan silang humanap ng katotohanan at katarungan. Hindi na ibigay sa gobyernong Pilipinas, kaya napunta ng ICC. Yun lang po yun. Huwag tayong malinlang at magpalinlang doon sa sinasabi ng mga ayaw sa nangyayaring ito. Na bakit daw ang sinusunod ay international court? Bakit daw dayuhan na nasusunod? Abay, wala tayong magagawa. Bago nangyari ang lahat ng ito, member tayo ng ICC. Okay? Mga Pilipino ang complainant, hindi naman ibang lahi. Bakit sa tingin ba ninyo walang karapatan yung mga Pilipinong biktima na magreklamo? Sa tingin ninyo, ibaliwala na lang yung hinaing ng mga magulang, kapatid, kamag-anak na kabataang pinatay sa Operation Tokhang Double Barrel ng nakaraang gobyerno? Gusto nyo ibaliwala yun? Dahil international court yan? Tingin ninyo walang jurisdiction sa Pilipinas? Pero meron silang jurisdiction, inamin na ng ICC, dahil nga merong complainant na Pilipino. Ganun lang pasimple yun. So, pasinsyahan tayo. Kung sinasabi nyo at binabanatan nyo ako na kinakampihan ko ang ICC, hindi kayo nakakaintindi o ayaw nyo intindi na sitwasyon. Ang iniintindi lang nyo, proteksyonan si Duterte, si Bato, at yung iba pang akusado. Karapatan nyo yun. Pero sumunod kayo sa batas. Sumunod kayo sa kung anong nangyayari. Base sa due process, rule of law na pinapairal. Hindi pwedeng yung batas nyo o paniniwala nyo masunod. Wala kayong pakialam sa mga biktimang complainant. Wala kayong pakialam sa korte at batas. Hindi pwede yun. Yan ay panlilinlang at lalong walang liwanag pagkaganyan. Totoo naman po yun, di ba? Siyempre, karapatan naman ng mga senador ang pagkakaroon nila ng kanilang mga sariling opinyon. Pagkakaroon nila ng mga sariling paniniwala. Dahil tayo ay mga human being lamang na may kanya-kanya tayong pag-iisip. Pero iisa lang ang ating sinusunod na batas. Hindi pwedeng tayo ay magkakaiba ng opinyon, ay magkakaiba din ng batas na ating susundin. Iisa lang po ang pinapairal na batas dito sa ating bansa. At yan po ay hindi po natin pwedeng pagwatak-watakin at hindi po pwedeng gamitin ang batas lamang kung kailan konbinyente sa ating kaalyado, sa ating sarili o sa ating negosyo. Kaya, syempre talagang mababatikos ang mga katulad nitong 13 Judas. Hindi na natin sila iisa-isahin. Kilala nyo naman yan kung sino yung mga 13 Judas na yan. Yan po ang isa sa pinaka pangit na nakita natin sa kasaysayan ng Pilipinas diyan po sa Senado.
Dahil nakita po natin na ito pong mga tao na ito ay sumusunod sa batas kapag convenient lamang sa kanila at kapag pabor sa kanila. Pero kapag hindi po pabor sa kanila, ito po ay kanilang binabaluktot. Kung maalala ninyo, yung Bendalo na nabigkas nitong si Senator Erwin Tulfo, ay medyo ano po yan, medyo naging trending po yan. Pero hindi man po natin yan nagagamit ngayon dito sa nangyari sa sitwasyon sa Senado, nakikita natin na talagang na-bend ng Senado ang kanila pong powers. Binaluktot nila ang batas para maging pabor sa kanila. Katulad niyang paggawa ng resolusyon para mabigyan ng protective custody etong si Bato de la Rosa. Pwede siyang itago, protektahan, hindi pwedeng ipahuli dahil meron nga pong Senate custody. Pero ang masaklap dito, pwede pala itong patakasin. Kahit naman ano ang gawin na paggogoyo nitong si Alan Peter Cayetano, talagang halatang-halata naman na magkakasabwat sila diyan para patakasin si Bato. At hindi na po yan nakakagulat na ginawa nila yan kasi nga po kailangan nila ang isang Bato de la Rosa na makatakas dahil hindi po nila isusugal ang kalayaan nito laban po sa mga naging biktima ng EJK. Kaya nga po kailangan maging matalino na tayo sa darating na mga eleksyon. Bakit? Kasi ang Senado po ngayon ay binabalahura na ng mga taong katulad ni Alan Peter Cayetano. Yan po ay dapat na mawala sa Senado. Hindi lang bilang Senate President, dapat yan mawala sa Senado. Yung pong warrant of arrest, parte ng due process. Bibigyan ka ng pagkakataon, ipagtanggol ang iyong sarili sa korte. Kung totoo ba o hindi yung akusasyon laban sa iyo, di kontrahin mo at labanan mo. Yun. Pero yung takasan, ang pananagutan, labanan ang iligal ang pananagutan, pagtakpan at maghanap ng kakampi para doon sa kanilang pananagutan, abay maling-mali yan. Pagtatawanan kayo ng kabataang matatalino. Pagtatawanan tayo ng mga nakakaintindi ng proseso sa buong mundo, not only here in the Philippines. Ganon po ang nangyayari. So hindi man tayo nagmamagaling, nagpapaliwanag lang. Again, salamat sa mga naniniwala, nakakaintindi at bukas ang kaisipan dito. Wala po ang kinakampihan dito. Lahat tayo ang sigawat ng aking paniniwala, katotohanan, katarungan, mangibabaw, pananagutan ay ipaglaban at panagutin ang mayroong pananagutan, accountability. Ang umabuso, base sa ebidensya, managot. Ang biktima, base sa ebidensya, mabigyan ng hustisya. Ganun lang yun. Di ba? Dito lang sa atin, masyadong pinupolitika ang batas, pinupolitika ang proseso, pinupolitika ang sitwasyon. Lahat yan panlilin lang. Kawawa ang mahirap. Kawawa ang walang alam. Kaya nga sinasabi ko lagi, for information, for education ang aking topic. Kasi ayaw ko na yung mahirap o kulang ang kaalaman, nalilinlang dahil sa mali at ibang agenda ng mga mapanlinlang na grupo. Ako, hindi ko kayo nililinlang. Sinasabi ko yung mga proseso, yung mga nangyayari at obligasyon, karapatan ng bawat isa. Ang hindi naniniwala dyan, iyon ang bias. Iyon ang saradong isip. Kawawa yung lahi nila at kamag-anak nila. Ako hindi. Pinipilit natin at ating ipapaliwanag ng lahat sa abot ng ating kakayanan. Hindi naman kinakailangan abogado lang nakakaintindi ng batas. Tandaan nyo, lahat tayo may karapatang mag-aral ng mga basic sa ating mga batas para alam natin ang ating kakayanan, kaalaman at limitasyon at pananagutan. Yung responsibility and accountability, dapat nating alam yun. Kaya aralin natin ang mga proseso at mga batas para hindi tayo naliligaw at nang hindi kayo nakakasuhan. Pag hindi nyo inaral yan, dinaan lang nyo sa galit, dinaan nyo sa fake news, dinaan nyo sa kampihan, dinaan nyo sa paninira at politika, magrarambol-rambol ang mga isyu, lalo lang malilito at maguguluhan kayo. Ang katotohanan, paghahanap ng katarungan, pagpapanagot sa may mga pananagutan, batas po ang pinapairal dyan. Hindi paramihan, hindi kampihan, ebidensya at pagpapatupad ng batas ang tama na proseso. Ayun, di ba?
Okay, happy weekend po sa inyo. Pero tayo naman po ay nagpapatuloy ng pag-monitor sa mga nangyayari at ipinapaliwanag ko at pinabalita ko sa inyo ang mga makabuluhang dapat nating malaman. Please like and share, subscribe and follow. Huwag kayong makalimot dahil sama-sama tayo. At sang-ayon po tayo dyan sa panukala ni Sir Mike Abe na pagkakaroon po ng pag-aaral sa basic laws ng ating bansa. Actually po, sa totoo lang, kahit nga hindi ka na mag-aral ng law, common sense na lang yon, di ba? Napakadali na lang intindihin Merong senador na pinaghahanap ng batas. Merong senador na pinapasuko ng International Criminal Court. So ano ibig sabihin nun? May tao na lumabag sa batas at kailangan niyang harapin ang hustisya. Diba? Pagkakataon nga ito para kay Bato, para mailaban niya ang kanyang sarili na sinasabi niyang wala siyang kasalanan, maipagtanggol niya ang kanyang sarili doon po sa korte ng ICC. Pero di ba, ang taong walang kasalanan dapat matapang humarap sa hustisya. Kasi kayang-kaya mong ipagtanggol ang sarili mo dahil ikaw ay walang kasalanan ayon sa iyong sariling paniniwala. Pero bakit ganoon ang nangyari kay Senator Bato? Na takot humarap sa hustisya at parang ang dating pa siya ang biktima ngayon at siya pa ang parang ginigipit at kinakawawa. Pero alam naman natin na hindi po ito totoo dahil nga po ang katulad nitong si Senator Bato de la Rosa ay talaga pong aral na to kay Digong sa pagsisinungaling, sa pagpapaawa, sa pagbibigay ng statement na magmumukha siyang santo at sa pagbibigay po ng statement na siya'y magmumukha ding napakabait na tao na walang kahit anuman lang bahid ng kasalanan. Yan po ang pagkakakilala natin dito sa mga malalapit kay Digong. Aral na aral po sila sa kanilang anito na ngayon ay karton at nabubulok sa kulungan ng ICC. So ito, si Bato de la Rosa, tinulungan ni Robin Padilla, at ang Senate President ay si Alan Peter Cayetano. Lahat po ng nakipagkaisa at gumawa po ng paraan at nakipagtulungan dito kay Bato de la Rosa para siya po ay makagawa ng gulot, makatakas. Dapat po talagang yan ay mapagbayad. Actually, kung ako nga po papipiliin, mas gugustuhin ko pa mauna pa yan na pag-usapan kaysa sa impeachment. Parusahan muna yung mga senador na yan, tanggalin sa pwesto, tanggalin sa kanilang mga komite, palitan ang Senate President dahil alam naman natin na hindi po magiging patas ang impeachment trial dahil ang nakaupong Senate President ay kilalang kilala natin na kaalyado nitong si Digong at running mate pa noong 2016 election. Kaya po hindi talaga mapaparusahan itong si Sara Duterte. Hindi po talaga yan. Kaya sana mapalitan na ang Senate President at nang maibalik ang ating dating Senate President na si Tito Soto or kung si Mig Subiri or si Loren Legarda, Loren Legarda hindi, Risa Hontiveros. Di ba? Kung mapalitan niya ng mga katulad nila, mas okay pa kasi yun po ang ating paniniwala na kapag etong si Alan Peter Cayetano ang Senate President at gumulong po ang impeachment ay totoo nga na nag-convince sila, magko-convince talaga sila, pero alam natin na ililigtas ni Cayetano si Sara Duterte at hindi niya ito i-impeach. Di yari siya kay Digong. Ganun lang po yung logic nun. Ipagtatanggol ni Alan Peter Cayetano yan at hindi po hahayaan na ma-impeach si Sara. So yun lamang po, maraming salamat Sir Mike Abe sa napakaganda po ninyong video, sa inyong opinion. Thank you po sa lahat ng ating mga manonood. Sana po ay makapag-subscribe kayo kay Sir Mike Abe. Ingat po kayong lahat. Nasan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Thank you po.